Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating press conference para sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Hiner. Makakasama po natin ngayon ang mga DOST Pag-asa officials na sina Dr. Nathaniel T. Servando, Administrator, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development, Engineer Roy A. Badilla, Officer in Charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito S. Galang, Chief of Weather Division, Engineer Oscar D. Cruz, Officer in Charge of Hydromet Division. And now for the opening statement, may we call on Dr. Servando, DOST Pag-asa Administrator, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Una, nagpapasalamat po kami sa ating mga kaibigan sa media for attending this press conference this morning. Dalawang bagyo ang ating minomonitor. Ang isa ay si Tropical Depression Hiner at ang isa na sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isang storm na may international name na Pulasan. No? Ang Tropical Depression Hiner, ito po yung LPA na ating monitor at kanginang alas 8 ng umaga, ito ay naging ganap na tropical depression. Samantalang itong tropical storm na si Pulasan, bangabat malayo pa, no? Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility but bahagya kagaya ng typhoon na si Ferdi. Nakataas ang signal number 1 sa may central and northern Luzon but of course, ang inaasahan natin dito ang malalakas na pag-ulan dahil sa habagat na in-expect na palakasin ng dalawang bagyong ito. Inaasahan natin na as of today, inaasahan natin na may mga areas na makakaranas ng heavy to intense rainfall, lalong-lalo na sa may mga lalawigan ng Mimaropa, particular na sa Palawan at Occidental Mindoro, and some areas in Western Visayas, particular ng Aklan, Antique, and Negros Occidental. Samantalang ibang areas makakaranas ng moderate to heavy rainfall today, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, kasama na ang Negros Island, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang ini-expect na tatawid ng kalupaan itong tropical depression na Hiner at of course magpadala ng malalakas na mga pag-ulan sa mga areas na direktang maapektuhan nito kagaya ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora within today at moderate to heavy naman sa mga nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Bulacan. Ang detalye ay ibibigay ng aming mga kasamahan mula sa weather forecasting ng DOST Pag-asa. Muli, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging alerto at sana'y sundan ang mga mahalagang impormasyon na ibibigay ng DOST Pag-asa. At of course, sana'y sundin lahat ang mga tamang hakbang na ipairal ng mga lokal na mga pamahalaan upang maiwasan natin ang hazard na dala nitong weather systems ay magiging kalamidad. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Dr. Servando. And now, Ms. Glyza Esculiar, Senior Weather Specialist of the Weather Division, will give us the updates on Tropical Depression Hiner. And it will be followed by the updates on dams to be presented by Ms. Rosalie C. Pagulayan, Senior Weather Specialist of the Hydromet Division. So, eto na po ang update sa Tropical Depression Hiner. Ngayon po ay September 16, 2024. Kanina po nga alas 10 ng umaga ay huling namataan ang Tropical Depression Hiner. Ito po yan.
sa layong 325 km east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasang kikilos po ito pakanluran, timog-kanluran ng napakabagal. At meron naman po tayong minomonitor pa, gaya ng sinabi po ni Dr. Servando, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Pulasan, nasa 2,050 km east-northeast ng Southern Luzon. Pero dahil po ang Tropical Depression Hiner ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito po muna ang pagtutuunan natin ng pansin sa ating press briefing ngayong umaga. Ang Hiner po ay inaasahang magla-landfall within 24 hours. Kung mapapansin po natin sa ating track, ay ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay babaybayin po nito ang bulubunduking lugar po ng Northern Luzon at yung northern portion po ng Central Luzon. At ang Hiner po ay inaasahan pong maaaring ma-reach ang tropical storm category bago po ito mag-landfall. So hindi po natin nire-rule out na lumakas pa po bago po ito mag-landfall. So inaasahan nga pong bukas ng umaga ay lalabas din po ito dito sa West Philippine Sea o nasa dagat na po. At sa West Philippine Sea, inaasahan din po na kung hindi man po maging isang tropical storm bago po ito mag-landfall, ay magiging tropical storm category po ito paglabas po ng West Philippine Sea. At inaasahan din po na mag-exit po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner bukas po ng gabi at kung hindi naman po ay Wednesday po ng umaga. Ito po yung mga areas kung saan po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So, ang nakataas po ang Wind Signal number 1 sa Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon. Kasama po dyan ang Polillo Island. So specifically po yung northern portion po ng Quezon ay yung General Nakar, Infanta at Trial. Ito naman po ang maapektuhan ng malalakas na pagulan dulot po ng direktang rain bands po ng bagyong Hiner at ang southwest monsoon na mapag-iibayo po ng dalawang sama ng panahon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So matitinding pagulan po ang inaasahan pa rin dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng magtanghali. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bulacan, ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan po ang inaasahan po dyan sa bahagi yan po ng ating bansa. Bukas naman po na magtatanghali hanggang Wednesday po na magtanghali, ay matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora, at Polillo Islands. Katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan po ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng CAR at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Pagdating po ng Wednesday po ng magtanghali ay medyo mababawasan na po yung areas po na may mga pag-ulang matitindi. Kaya naman po dito po sa Occidental Mindoro, meron pa rin pong ito na lang po yung natirang lugar kung saan po meron pong matitinding pagulan, dulot na lamang po yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela at Apayao ay meron pa rin pong inaasahan katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagulan. Kung mapapansin nyo po, laging nandyan po ang areas ng Mimaropa, Western Visayas at
Negros Island region, and for the past 4 days po ay inuulan na po ang mga areas na ito. Inaabisuhan naman po natin yung areas po kung saan po mananalasa po yung bagyong Hiner, na inaasahan din po na matitinding ulan po ang idudulot po ng bagyong Hiner dahil po bulubundukin po ang areas po ng Northern Luzon at pwede pong ma-enhance yung mga pag-ulan habang ito po ay namamaybay sa bulubunduking lugar po ng Hilagang Luzon. Bukod po sa mga pag-ulan, ay inaasahan din po na may pagbugso ng hangin ngayon hanggang Miyerkules dito po sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So inaabisihan po natin yung ating mga kababayan na maging handa po sa banta po ng flash floods at landslides. Samantala, meron po tayong gale warning. Ito po ay 5 a.m. Meron po tayong gale warning sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na po ang mga seaboards ng San Francisco, Malimono, Surigao at Surigao City. So ibig sabihin po, bawal pa rin po pumalaot yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon hanggang sa napakaalon po ng ating karagatan. Ito po ang naging mga pag-ulan for the past 4 days. So yung September 12 po, pinakamataas sa Coron, Palawan at sunod na pinakamataas yung ulan dito po sa may San Jose Occidental, Mindoro. September 13, San Jose pa rin po ang pinakamataas at Coron, Palawan. Pagdating po ng September 14, San Jose pa rin po at Coron, Palawan. At kasama na rin po ang Puerto Princesa. At pagdating po ng September 15, although po medyo mas nabawasan ng konti, pero malalakas pa rin po ang mga pag-ulan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kaya po yung ating mga kababayan sa Mimaropa at Western Visayas, maging sa Northern Island Region, patuloy pa rin po ang mga pag-uulan dahil nga po sa presence po ng dalawang sama ng panahon, pinag-iingat po rin po ang ating mga kababayan doon, bukod pa po sa mga areas na nabanggit ko na po kanina sa makakaranas po ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, pati na rin po sa matitinding mga pag-ulan. Ito naman po ay para sa Tropical Storm Pulasan na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Konting update lang po. Ang Pulasan po ay maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi at maaaring makalabas po ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng umaga. So halos parang Ferdy po ang kanyang track na nakikita po natin. At kahit po malayo po ang bagyong Pulasan ay makakapagpaibayo pa rin po ito ng habagat dahilan po para asahan po natin ang tuloy-tuloy pa rin pong pag-ulan sa western sections po ng Central, Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Ay naasahan po na mag-reach ng severe tropical storm po ang bagyong Pulasan, ngunit hindi naman po ito direktang makaka-apekto sa bansa, pero gaya po ng aking nabanggit, makakatulong pa rin po ito para mapag-ibayo ang habagat sa mga susunod pang mga araw. Yan po ang latest mula po sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ito po si Glyza Escolyar. Maraming salamat, Ms. Escolyar. May we call on Ms. Oyi for the status of dams. Magandang umaga po sa lahat. So bigyan ko lamang po kayo ng hydrological update sa atin pong mga monitored dams and river basins. So ito po yung location ng atin pong mga dams. Ulitin ko po, no, meron tayong ilang major dams within the Luzon area. So nandyan po yung cascading dams na Ambuklao, Binga, and San Roque. And we also have cascading dams po within the Pampanga River Basin. Sa parte po, sa area po ng Bulacan ay ito pong Angat, Ipo at saka po yung Bustos. And for Cagayan River Basin, nakapaloob po dyan yung Magat River Basin, yung Magat Dam.
And also within the Pampanga River Basin ay yung pong Pantabangan. Kaliraya po ay nasa Laguna. So ito po yung status po ng ating pong mga monitor dams. For Angat, meron po siyang pagtaas na 0.13 meters as of yesterday's elevation as compared to yesterday's elevation from 19467 to 194.80. So kung titignan po natin, ito po yung kanyang normal high water. So it's still 15.20 meters away from its spilling elevation. Similarly with Ipo, so may pagbaba po siyang 0.21 meters, so it's still 0.59 meters away from its spilling elevation. So ang Lamesa po ay may 0.65 meters away from its overflow elevation. So ito po, hindi po ibig sabihin na mababa sila sa sa kanilang mga spilling elevation or overflow elevation, ay hindi natin sila minomonitor. So minomonitor po natin ito closely kasi affected po sila nitong southwest monsoon. Normally po, ito po yung isa sa mga nakaka-receive ng malakas na pag-ulan. For Ambuklao, Binga, meron po silang pagtaas na 0.12 and 0.15 meters, 0.15 and 0.12 meters respectively. And for San Roque, meron pong pagtaas na 0.50 meters, which is still way below its normal high water level of 280 na mga 15 meters pa po yung kanyang layo. Yung Pantabangan naman po ay meron pong pagtaas ng 0.48 meters. Ang Magat po ay meron pong pagbaba ng 0.25 meters. So kasalukuyan po, meron po siyang 2 gate na bukas at ito po, ang total gate opening niya po ay 3 meters. And for Kaliraya, meron pong pagtaas ng 0.88 meters from 28652 to 28740. So dahil po bukas, bakit? Sorry. Okay. Parang kulang, sorry, parang kulang yung presentation po. So, can I just copy properly yung ano po? Yung PowerPoint presentation? Sorry for that. Kasi kulang po eh. This is first slides. Ay, na-upload yata kagad. Can I just get the presentation? So I'll just get the presentation again. Mag-a-acknowledge po muna ako ng mga media habang kinukuha pa ni Miss Pagulayan yung kanyang presentation. And we would like to acknowledge the presence of our media partners here in the media room, Mr. Ariel Rojas of ABS-CBN, Mr. Christian Manyo of DZBB, Miss Mary Ann of Radio Pilipinas, and presence po nung mga heads ng DOST Pag-asa in the media room at yung iba po na nanonood ngayon sa ating FB and YouTube accounts po. Kung meron po kayong mga katanungan, doon po sa naunang presentation ni Miss Escolar, pwede na po tayong magtanong. Pero please state your name and your affiliation first before asking the question po. Thank you. Mr. Ariel Rojas of ABS-CBN. Sir, may katanungan na po ba kayo? Hello po, good morning. Ayan, Ariel Rojas from ABS-CBN News. Ang question ko po is, after Hener and the potential Helen, are there other weather disturbances that may form or enter the PAR ngayong linggo? Sino pong sasagot? Sir Gala. Hello, good morning.
So aside from this two-weather system, this week, sa ngayon wala tayong nakikitang papasok after ni Helen, yung possible na maging TC Helen. And for another question po from our FB Live, from isa sa mga isa sa mga followers natin na si Miss Annette Asinas, dahil magkalapit lang proximity and time frame ng dalawang bagyo, meron po bang possibility na maghatakan at magsanib? Salamat po. No, good morning uli. Yung interaction ng dalawang tropical cyclone, possible yon, pero yung magsanib, hindi posible magsanib yung dalawa. Possible yung sa kanilang movement, maaari maapektuhan slightly. Maraming Thank you. salamat, sir. At babalikan na po natin ngayon si Miss Pagulayan para po sa dam updates po. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Sorry about that. Okay. So dahil po, as I've mentioned earlier, naka-open po ang dalawang gates ng Magat Dam. Ang total gate opening niya po ay 3 meters. And because of that, ay meron po tayong inisyu na tinatawag po nating hydrological situationer. So this is for the Magat River. So meron pong gate na opening. Ang estimated discharge po nila ay nasa 840.06 cubic meter per second or CMS. Ang areas that will be affected na meron pong, kung meron pong pagre-release na ganito gaya po ng nangyayari ngayon, ay ito pong area po sa Ifugao area, yung Alfonso Lista, at sa Isabela naman po yung Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna, Mercedes, Burgos, Nagilian, hanggang Gamu. So ito po yung area na yan na minimension ko po na mga areas. Meron po mga specific barangays dyan na directly ay pwede pong maapektuhan kung magbubukas po ang Magat Dam. So ito po, aside from these issuances that we have here, dito po sa flood forecasting, ang Magat Dam po ay nagpapalabas din po sila ng tinatawag na dam discharge warning. So ito po ay similarly information din po na kung saan naka-highlight din po yung mga pagbubuksan po nilang mga gates. And at the same time, ito po ay naka-address dun sa mga LGUs dito po. And doon po sa mga barangays that will be affected within these municipalities. So lahat po yan, meron po paper trail at meron din po silang pinapatunog na mga warning post. Nagpapaikot din po sila ng kanila pong mga patrol cars para po masaturate yung pagbibigay po ng warning along these target areas of Magat Dam. So pinapayuhan po natin yung atin pong mga kababayan na kung pwede wag po muna, wala po munang activities along the Magat River. So ang Magat River po kasi, iba-iba po kasi yung lapad niya, no? May mga malalapad na portion, meron din pong maliliit. So baka yung iba doon sa mga malalapad na portion ay merong mga activities. So we are advising everyone na kung pwede po ay wag po munang magkaroon ng activities along the river. So hindi lamang po ito ang tinitignan nating source ng pagbaha po along Magat River and even in Cagayan River Basin kasi kung meron pong mga pag-ulan na nangyayari po downstream, so pwede rin po siyang makapagpataas ng elevation po ng ating pong ilog. So aside from this, we are also warning yung atin pong mga kababayan na meron pong mga lokal na pag-ulan along Magat River that could increase its elevation. Okay, so ito po yung ito lamang po yung mga highlights ng mga pag-ulan along within the watershed ng Magat. So ngayon po ay nasa 186.99 at ang kanyang required na rainfall o kakailanganin po niyang pag-ulan to reach the 190 is 25 millimeters. So baka po tanungin nyo, bakit po nagbukas kagad si Magat Dam malayo or medyo 3 meters pa po siya away from its normal high water level. So ito po yung ginagawang isang initiative ng ating pong mga dam operators para po doon para ma-increase yung pong tinatawag nating buffer zone ng mga dam. So para pag dumating na po yung malaking inflow, malaking pag-ulan, napatatama po dito sa reservoir ay malaki po yung buffer. Kaya po kahit malayo pa po siya sa kanyang normal high water level, ay nagkakaroon po sila ng unti-unting pag-release. Kaya po, natitaper off yung elevation ng dams para po hindi na dumating sa talagang full-blown na pag-open ng mga gates.
Okay, so ito rin po, nasa flood warning phase din po tayo dito sa Ambuclao, Binga, San Roque kasi magko-conduct po sila ng spillway operation mamaya pong 3:00. So bawat isang gate po ng Ambuclao at Binga ay magbubukas po ng isang gate at 0.3 meters opening. So for San Roque, lahat po ng papakawalang tubig ng Ambuclao, pupunta po yan sa Binga. At kung magpapakawala po ang Binga, ito po ay masasalo ng San Roque Dam, which is still around 15 meters away from its normal high water level. So to reach yung 280 naman po, no, mangangailangan po, kung wala pong pagbubukas, ulitin ko po, kung wala pong pagbubukas ng gate ang Ambuclao Binga, it will require at least 480 millimeters. Pero dahil meron na po siyang pagbubukas and at the same time, ang elevation po kasi ng Binga at saka Ambuclao, it's almost full na po kasi siya. So ilang meters na lang po siya away from its normal high water level. Kaya ang requirement na lang po for San Roque, I'm talking of San Roque, ay mangangailangan na lamang po siya ng 150 millimeters na pag-ulan. Kung si Hener po or whatever weather system that we have could bring about 150 millimeters, pwede po siyang mapuno plus the inflow coming from Ambuclao and Binga. Okay, so ito naman po for Metro Manila, ito po yung lagay ng tulyahan ngayon. This is an interactive na platform po na nakapaloob po doon sa atin pong website. So ito po as of 10:40 a.m. near real time po ito, no. Ito po ang lagay ng Tulyahan River and at the same time yun pong lamesa ay ito. So baka tanungin po ninyo bakit nasa critical na sila mesa. Kasi ganito po yung ginawa natin dito doon sa mga forecasting points na meron po tayo, no, hindi natin pinipeg na siya po ay nag-overflow, but meron po tayong na-establish na alert, alarm, at saka critical. At pagka ganito na po, ay meron na po tayong kaukulan na pagpapatunog din ng mga siren along the Tulyahan River. So meron pong mga pag-ulan along the Tulyahan River, so we are not looking at the overflow water from Tulyahan, but also from the pag-ulan along the Tulyahan River. Kahit wala po ito, ay pwede pong magkaroon tayo ng pagbaha. So hindi rin po natin dinidiscard dahil Metro Manila is a highly urbanized area. So aside from pagtaas po ng ating pong mga ilog, meron po tayong pwedeng maranasan ng mga panding na water, yung mga water doon sa atin pong mga kakalsadahan. So we call it pagbaha na rin po, but sa hydrology po, ang term natin doon ay urban flooding. So pwede pong maranasan yon dahil na rin po doon sa limited capacity ng atin pong mga kanal to absorb or to carry all of those waters na babagsak po within the area. Okay? So ito rin po yung mga basis natin, bakit po tayo nagkaroon ng mga flood advisory issuances. So meron po tayong ginagamit ng mga ganitong tools. So aside from the synoptic station, we have this forecast rainfall from GMAP. And of course, meron po yung ini-issue naman ng Pag-asa dito po sa atin. This is forecast rainfall ng Pag-asa, and all of those things are being considered sa pag-issue po natin itong mga general flood advisories. As mentioned by Ma'am Glyza kanina po, no? So pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan dahil na rin po sa southwest monsoon, aside from the weather system, from the TC that we have. So meron po tayong mga flood advisories na na-issue. So nilagay ko na po dito yung mga clickable links kung saan makikita nyo po lahat yan. Pag nakita nyo po ang mga icons na yan sa atin pong website, pwede nyo pong i-click yan to get the detailed information dito po sa mga na-issue nating flood advisory. So lahat po ito ay clickable, interactive po ang ating website, so you can browse the website for all of this information about floods. Okay, ang naka-up din po, naka-flood warning phase na rin po, flood operation po, ang Bicol River Basin. So ito po ay very, very specific for Bicol River Basin. So ito na po yung kondisyon ng kanila pong ilog. So meron na pong nasa alarm level, meron na rin pong nasa critical level. So kung titignan nyo rin po itong mga dots na yan, so ibig sabihin yan yung mga forecasting points kung saan ito na po yung kanilang estado. So meron pong nasa alert, meron na pong nasa critical level. So ito po, no? So pinapayuhan natin yung mga kababayan natin on those areas that I've mentioned, regions na na-mention ko po, ito po sa Bicol River Basin, that encompasses, dalawa po itong probinsya. Sa probinsya po
tatlong probinsya po, Cam Norte, Cam Sur, at saka po yung probinsya po ng Albay. So lahat po yan, ibig sabihin po ay maaari pong makaranas ng pagtaas po ng ilog. So based na rin po dito sa mga na-record po na mga water level and rainfall within the basin. Okay? So shaded area, expected na po yung flooding. Okay? So with that, maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. Again, maraming salamat po, Ms. Pagulayan and Ms. Escolyar. Ipagpapatuloy na po natin yung ating naantalang Q&A. Sino po yung meron ng katanungan? Hi, sirs. Good morning. Christian Manio, GMADC-BB. Sir, first question. With the recent pronouncement ng Malacanang na maagang mag-anunsyo ng class suspension, meron na ba, based sa forecast natin, meron na ba kayong recommendation for class suspension tomorrow? If yes, saan sa ang lugar ito? Hello, good morning. Based sa yung recommendation na binibigay natin sa Office of the Civil Defense and then through PCO, sa ngayon wala pa tayong recommendation dito sa Metro Manila. Pero yung mga ibang LGU, like yung ibang lugar sa Central Luzon and Southern Luzon area, discretion nila kung magsususpend na sila. Pero as of today, yung sa Metro Manila, wala pa tayong recommendation. So, ibig sabihin, sir, by tomorrow sa Metro Manila, hindi pa masyadong mararamdaman? Yes, sir. Ang mararamdaman natin kanina, gaya nga sinabi ni Miss Glyza Escolyar kanina, may mga occasional pa rin na heavy, pero hindi pa ganun siya talaga, kumbaga, especially, hindi pa siya ganun kalakas talaga. Oo. Okay, you may proceed. Morning po, Mary po from Radyo Pilipinas. Doon po sa Magat Dam, kailan pa po nag-start yung pagpapakawala niya ng tubig? And also, dahil nasa norte yung bagyo, may possibility po ba na magtuloy-tuloy yung pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam dahil nasa Cagayan area? Aurora area? Sino? Miss Pagulayan. Ma'am, pwede pakiulit po yung tanong. Oo, ma'am. Salamat po. Oo, yung sa Magat Dam, ma'am, kailan pa po tayo nag-start na magpakawala ng tubig doon? And also, dahil yung bagyo po ngayon nasa kasiguran Aurora and Cagayan, may possible po ba na magtuloy-tuloy pa yung pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam because of the bagyo? Yes po. I think nag-start po yung pagpapakawala kasi kung titingnan nyo po yung flood hydro situationer namin ay nasa number 8, 7 na. So noon pa pong previous na bagyo ay nag-start na po silang mag-open ng gate. So i-clarify ko lang po, no, we are just giving the environment na para po makita ng dam authorities natin kung ano po yung pwede nilang ma-expect. So hindi po kami ang nagde-decide for the gate opening. So we are just giving them yung meteorological, hydrological condition ng basin. So yun po, binibigay natin yung forecast rainfall. So yun po yung ginagamit nila to calculate yung tinatawag po na inflow. Meron po sila yung inflow forecasting model. So yun po, based on the forecast rainfall, ano po yung pwedeng impact nun sa reservoir. So yun po, no, I think last bagyo pa po, last weather system pa po sila naka-open nung gates. So kaya po continuous po itong ginagawa natin dito kasi nag-increase po sila ng gate opening. So ma'am, yun nga, dun sa rainfall outlook ninyo, sa tingin nyo, tuloy-tuloy ba yung pagdami ng ulan doon sa area na magiging parang basehan nila para magtuloy-tuloy yung opening ng gate? Base naman po doon sa rainfall output, yun po yung kinukuhanan natin ng forecast rainfall. So I think for the forecast rainfall ay pwede po yung sagutin na ano po. Sa forecast rainfall. Sa Cagayan area, sir. Hello, good morning. Yung base sa presentation ni Ms. Glyza kanina, habang papalapit itong bagyong si Hener, kung makikita natin, ang track niya kasi dito sa may Northern Luzon, tatawid siyang ganun. So, definitely makaka-contribute siya sa dami ng ulan dito sa may Magat area. So, ayan, ito, nakalagay natin dito, heavy to intense, ibig sabihin, 100 to 200 millimeter per day to, na amount of rainfall, ang pwedeng bumagsak dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, and Aurora. And then,
yung ilang parts pa dito sa halos buong Cagayan, yung ibang part naman ay 50 to 100 millimeters. So definitely makaka-contribute siya sa dami ng ulan. Siguro if I may add, ganito po kasi yung ganda ng ating po mga river system sa Philippines. So it encompasses a lot of municipality. Dito po in case po ng Magat, ito po ay nanggagaling po yung kanyang tubig. Aside from Region 2 ay nanggagaling po doon din sa CAR, doon po sa Ifugao area. So dalawang region yung nagko-contribute po ng tubig, pero nakapaloob naman din po, I think in CAR, meron po siyang 50 to 100 millimeters. So based on this rainfall, this is 24 hours, so pwede pong makadagdag doon sa inflow. Kaya po, hindi natin nire-roll out yung possibility na meron pong mga pag-increase din po ng gate opening. Pero properly warned po ang ating pong mga kababayan if ganun po yung magiging scenario. May mga katanungan pa po ba dito sa media room? Punta po muna tayo dito sa mga FB questions from our netizens. From Dennis Bautista, tatama ba sa kalupaan ang bagyo? Well, base dun sa forecast track natin, magla-landfall siya sometime this afternoon to evening, around 11 p.m. to 2 a.m. And roughly sa Northern Aurora, between Northern Aurora, Isabela area. So definitely magla-landfall po. Yun yung na-expect natin. Maraming salamat po, Doc Doc Villafuerte. From Raymart Gabira naman, inaasahan or aasahan ba natin na magkakaroon siya ng rapid intensification before landfall? And ano yung possible highest category na ma-reach ni Hiner? Thank you. So ang bagyo po kasi, ang kailangan po niyang parameter para po mag-rapid intensification ay yung mainit na dagat o energy po ng dagat. So far, based po din sa track na tinatahak po nito, ay mas possible po na mag-slightly weaken. Pero yung mag-intensify before mag-rapidly intensify, medyo mababa na po yung chance nun. Pero mag-intensify slightly ay possible pa rin po. Maraming salamat, Mrs. So to clarify lang po, hindi yung rapid intensification yung inaasahan natin. Okay. Thank you. Okay. Meron pa pong, base, dalawa na lang po yung i-cater ko na tanong. From Tito Panganiban Barsubia Jr. So, ibig sabihin, sabay na kumikilos si Hiner at Pulasan. Kasi sabi kanina, possible na lalabas ng PAR sila Wednesday morning at si Hiner naman, ay si Pulasan Wednesday morning at si Hiner naman possible tomorrow late evening. Although nasagot na po ito ni Sir Jun Galang, ang pwede pong mangyari at certain proximity, likely between, I'm not very particular, but 1,300 kilometer to 1,600 kilometers away from each other, nagkakaroon po ng bahagyang interaction ang dalawang bagyo. Either babagal sila parehas or nagiging synchronous po yung movement nila, or minsan naman po ay yung intensity nag-i-slightly weaken yung isa, nagkakaroon po ng slightly intensification yung isa. So ganun lang po yung inaasahan nating interaction. Pero hindi po yung sinasabing pagsasanib, gaya na po ng napaliwanag po ni Sir Jun Galang. Slight interaction lang po. Maraming salamat, Ms. Escollar. Panghuling katanungan na po from our FB netizen. Kapag nabuo ang bagyo sa loob ng PAR, napakaliit ng oras para mapaghandaan ito. Meron po bang plano ang Pag-asa para dito? Well, tama po yun, na kapag ito ay nabuo na mismo sa Philippine Area of Responsibility, yung bagyo, ay maikli na yung lead time natin. Subalit, pinapaalalahanan po ulit natin na actually as early as Friday last week,
nung nagkaroon tayo ng press conference pertaining naman doon sa nakaraang bagyo natin, na sa kasalukuyan ay nandun sa southern China, ay ini-inform na natin sila na may posibilidad na magkaroon nga ng tropical cyclone-like vortex or low pressure area dito sa areas na kung saan nabuo itong currently si Hener. And then, ganun din, yung si Helen naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, actually, dun sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inisyu natin last week, kasama rin siya, yung kung saan nabuo siya, ay na-inform natin ang ating mga kababayan na kung saan ay may possibility nga na magkaroon tayo ng Tropical Cyclone-like vortex for those areas. But again, tama po, pinapaibayo pa rin po ng Pag-asa ang pagbibigay ng impormasyon sapagkat alam namin na kailangan ng mga impormasyon na to lalong-lalo na days in advance. So, yun po. Baka may gusto pong idagdag kayo, Sir Roy or Sir Jun? To add to that, nagkakaroon tayo ng PIDRA with the NDRRMC, kasama na yung mga ibang regional DRRM offices. So, before pa mangyari ito, may mga series of meetings na with the LGU, so with the DRRM officer. So, kaya hindi tayo nagkukulang, kumbaga halos sobra-sobra pa tayo sa mga information. Thank you. Bali pang huling katanungan na po talaga. From one of our media partner po, BSC Multimedia, Miss Hermelina Tenorio, ano ang modernization ng meron sa mga equipment ng flood forecasting? Salamat. Sensya na Tekno pa. Yes, good morning. Yung tanong na ano yung mga modernization na ginagawa sa pagmo-monitor ng floods, meron tayong mga equipment na naka-install sa iba't ibang lugar sa mga river basins, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa ngayon, yung masasabi ko na yung mga equipo na ito ay state of the art, kasi meron din tayong mga X-band radars na dinagdag sa ngayon. Meron tayong Siam sa buong Pilipinas. At bukod sa doon, ay meron nakakatulong din yung mga ibang modern equipment like Doppler radars na naka-install din. So, sa tingin ko, yun ay malaking addition dun sa ating mga previous na mga installation. So, hindi tayo nahuhuli sa category ng mga equipment kung ikukumpara tayo sa ibang bansa. Kasi mostly, yung mga iba nito ay galing din sa ibang bansa, mga grants, in the form of grants. So, for example, sa Japan, nagbibigay sila, at saka yung sa Korea na government. So, we are members of the WMO. So, nagtutulungan yung mga bansang yan to modernize yung mga equipment na ito. So, siguro, tuloy-tuloy din yan. Habang gusto nating mag-improve, pinipilit pa rin ng Pag-asa na maka-cope up sa challenges, sa future challenges. Thank you. Dagdag lang ng konti. Before the modernization ng Pag-asa, meron lang tayong around 5 or 6 na major river basins na telemetered. So part ng modernization natin ay yung installation ng equipment or monitoring stations natin sa ating mga major river basins. At ngayon, natapos na po natin yung 18 na major river basins. Ang iba po nito is part or mainly, yung karamihan ay part ng modernization. So nasabi ni Oka kanina, mayroon tayong mga in-install din na mga X-band radars, mainly for the flood forecasting and warning services ng Pag-asa. Pero ginagamit din po ng flood forecasting and warning yung mga S-band natin at C-bands ng mga ng Pag-asa. So, yun po, hindi po tayo nalalayo sa mga equipment natin sa flood forecasting sa ibang bansa. Thank you. Thank you so much, Engineer Oscar Cruz and Engineer Roy Badilla. We will now proceed with the closing statement to be given by Dr. Marcelino Q. Villaferte II, Deputy Administrator for Research and Development, sir. Maraming salamat, Sheila. And again, maraming salamat po sa mga partner natin sa media for attending our press conference. And of course, sa patuloy ninyong pagtulong sa aming ahensya
upang nang sa ganon ay maiparating sa ating mga kababayan ng mga impormasyon na kinakailangan nila. So again, ulitin lang po natin na sa kasalukuyan ay meron pong bagyo na nasa Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Tropical Depression Hener. Ito po yung nakaraang sinusubaybayan natin na isang low pressure area. And kanina nga po alas 5 ng madaling araw, ito ay naging isang ganap na bagyo at pinangalanan natin si Tropical Depression Hener. Sa kasalukuyan, around 10 a.m. today ay nasa 325 kilometers east-northeast ng Kasiguran Aurora. And inaasahan natin na ito ay kikilos west-southwestward. And by around midnight or late night today until about 2 a.m. Tomorrow, ay inaasahan natin itong maglandfall sa northern area ng Aurora, ganun din or in between ng northern part ng Aurora at saka ng Isabela area. So pinapaalalahanan natin ang mga kababayan natin sa mga lugar na ito kung kaya't na nagtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa halos malaking bahagi ng Luzon, as far north as the Batanes Islands and as far south as the northern section ng Quezon Province. So again, ang mga kababayan po natin ay sana ay makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan, kung may mga kinakailangan mag-evacuate, sapagkat meron din po tayong mga nakataas na babala, kaugnay naman doon sa mga malalakas na ulan na maaaring maranasan sa mga malaking lugar actually dito sa Luzon. Ganun din, nitong mga nakaraang araw, nabanggit ng kasamahan natin na may mga pag-ulan na naranasan ng past few days dito sa Mimaropa region and sa mga karatig na lugar. So, and then inaasahan pa natin yung mga susunod na araw, yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. So definitely, maaaring mag-cause ang mga pag-ulan na ito ng it's either pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Kung kaya, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito na nabanggit. And then bukod kay Hener ay inaasahan din natin although malayo sa kasalukuyan ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Pulasan ay maaari ang pagkilos kasi nito ay by tomorrow tomorrow night ay maaari namang naandun siya sa northeastern section ng Philippine Area of Responsibility na kung saan ay nagdudulot din or maaaring magdulot pa rin ng pag-iibayo ng hanging habagat. So again, in the coming days, inaasahan pa rin natin mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, kung kaya't sana po ay mag-ingat ang ating mga kababayan. And with that, maraming salamat po again sa pagpaparating ng impormasyong ito sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you, Dr. Villafuerte.